With all of the unveiling and new releases last EICMA 2023, talaga namang kaabang-abang ang 2024 para sa mga motorcycle enthusiast, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Hanggang sa susunod na EICMA 2024. Madalas pagdating sa mga scooter, practicality at economy ang usapan. Paano ba naman kasi na hindi? Napakasimple lang ng formula ng isang scooter. Automatic CVT, twist and go, madali gamitin at malaking storage capacity. Dahil dito, ang mga scooter ay madalas nagagamit sa mga pang-araw-araw na commute kung saan madalas ang mga malalapit at matatraffic na biyahe. Ngunit ngayong araw, may kakaibang scooter tayong i-review. Ito ay ang bagong G350 Special mula sa Lambretta. Sa mundo ng mga scooter, meron tayong tinatawag na maxi scooters or maxi scoot, kung saan pinaghahalo ang long-range touring capability ng mga big bike at ang typical characters ng isang karaniwang scooter. Sa tingin ko, nasa class ito ng Lambretta G350. Ang Lambretta ay isang sikat na Italian brand na gumagawa ng mga scooters mula pa ng 1947. Bagong labas man ang G350, napakaraming features ito nahiram sa kanilang mga nakaraang styling cues, tulad ng kanyang malaking duckbill fender, ang horn cover, at ang kanyang general side profile. Napaka-old school man ang pormahan nito, siksik ang G350 sa modern features, tulad ng full-color TFT screen, LED lighting, USB charger, at ang kanyang glove compartment pang cellphone, at syempre, ang dual-channel ABS. Isa sa mga highlight ng G350 ay ang bago nitong 330cc engine. Isa itong 4-valve engine na gumagawa ng 27 horsepower at 27 Nm ng torque. Ito din ay liquid-cooled. So hindi ito basta-basta nag-overheat sa traffic. At dahil CVT gearbox, napakadali ito gamitin. Pagdating naman sa frame, gumagamit ito ng steel monocoque chassis at saka steel side panels. Isa itong quintessential design mula sa mga sinuunang scooters upang mabalanse ang weight pero hindi nagsasacrifice ng chassis rigidity. Suspension design ng G350. Medyo reminiscent din siya sa mga lumang scooter. Gumagamit ito ng double arm mechanism at twin shock setup sa likod. Pagdating naman sa brakes, walang old school dito. Gumagamit siya ng 240mm hydraulic disc brakes sa harap at likod at kontrolado ng dual channel ABS. Para sa scooter, bukod tangi ang lambot at comfort ng suspension setup at malakas at controllable ang lever feel at modulation ng G350. Maganda din ang timpla ng weight distribution at ang chassis geometry ng scooter na ito. Magaang ang handlebars at overall, confidence-inspiring ang ride. Fit and finish as well as yung feel ng entire bike is completely premium. Ang mga detalye tulad ng rubber floorboard na may mga Lambretta logo, folding passenger foot pegs, baggage hooks, at saka yung napakalaking underseat compartment nito, as well as yung kanyang cellphone compartment and USB charger. Basically, lahat ng ito pinapakita na isa itong premium na motorsiklo. Sa SRP na 470,000, hindi man ito ang pinakamabilis o ang pinaka-affordable na motorsiklo. Ang Lambretta G350 ay isang napaka-stylish at well-designed na scooter. Pinaghahalo ang premium feel na kung saan kinikilala ang Lambretta, total practicality ng isang scooter, at saktong power at comfort sa mga malalayong biyahe. Ang EICMA sa Italy ay naging paraan na rin natin para masulyapan kung ano ang hinaharap at direksyon ng motorcycle industry. Talaga namang exciting ang EICMA, lalo na para sa mga matatagal nang nagmumotor, mga taong bahagi na ng industriya, mga fans ng makabagong teknolohiya at design innovations para sa paborito nating transportasyon. At syempre para sa mga simpleng rider gaya ng karamihan sa atin. Ako po si Jay Taruk at ito ang Ride PH.